So guys, dito naman kung matatandaan nyo yung previous video ko tungkol sa fuel trim under sa basic injection duration, ay na makikita natin yung injection time ay masyadong mataas sa kapag naka-idle lang yung ating makina nito, 3.07. Ibig sabihin, mahaba-habang oras, ibig sabihin mas madaming gasolina ang lumalabas dun sa ating injector. Ayan. So, mapapansin nyo dito ay bakit mahaba yung injection time ng ating injector. Kung mapapansin naman natin dito sa ating short-term fuel trim, ayan, at saka yung ating ayan, yung ating short-term ay nagbabawas. Dapat magbawas ka ng gasolina. Kasi nga na-detect nga niya na na-detect ng ating oxygen sensor na madaming gasolina versus dun sa hangin. Kaya ang reaction ng ating short term at saka long term ay dapat magbawas ka. Bakit dito yung injection time ay mataas, no? Kung iisipin nyo dito, parang merong discrepancy, no, doon sa reaction ng ating ECM. Yung ating injection time ay, ayan, 3.07, mataas yan. Pag mahaba is mas madaming gasolina yung lumalabas dun sa ating injector. Pero dito, bakit nagbabawas? Yan. So, yun yung aalamin natin. Kasi kung first time mo i-analyze to, parang iisipin mo na may problema dito sa ating oxygen sensor, Bakit nag-stop siya doon sa 0.7 or doon sa rich condition? Yan. Tapos, dito naman sa ating injection time ay nagdadagdag naman na gasolina. So, dito sa injection time, nagdadagdag. Tapos, dito siya short term, long term. Sa fuel trim natin, nagbabawas. Bakit kaya ganon? So, yun yung aalamin natin, guys. So guys, welcome back ulit sa ating channel. Ito ay continuation dun sa previous video natin tungkol dun sa malakas kumonsumo ng gasolina yung ating makina, wala siyang check engine, tapos mukhang okay yung kanyang idle RPM. Yan. Mararamdaman mo lang ang problema pag nag-accelerate ka, no? So na parang merong engine hesitation once na nag-accelerate ka. Malalaman mo lang na malakas sa gasolina pag ginamitan mo ng scanner. Walang check engine pero pag ginamitan mo ng scanner, makikita mo yung short term at saka long term fuel trim ay nagbabawas ng gasolina. Yung ating short term ay nasa negative 20.3 at yung ating long term negative 9.3. Etong dalawa na to ay both nagbabawas ng gasolina. So, ibig sabihin na detect ng ating oxygen sensor na merong oversupply ng gasolina. So, dito guys, explain ko lang yung graph na to. Bali yung green, ito yung ating oxygen sensor. Yan. Yan yung kanyang normal pattern. Up, up, down, up, down. So, ibig sabihin ng up, rich, ibig sabihin mas madaming gasolina versus hangin. Pagdating naman dito sa baba, lean condition, ibig sabihin konti yung gasolina, mas madami ang hangin. So, rich, lean, rich, lean. Yung ating red naman, yun naman yung ating short-term fuel trim. Yung ating short-term fuel trim, ang trabaho niyan is to maintain yung signal ng ating oxygen sensor na up and down, up and down. Kaya yung ating response ng ating short-term is up and down din. Kaya mapapansin mo dito, pag nasa taas siya, nasa rich condition, etong reaction ng ating short term ay nagbabawas ng gasolina. So, nung nagbabawas na ng gasolina, ay bumaba naman yung ating oxygen sensor signal. Pagdating naman dito, nasa lean condition, tataas naman yung ating short term. Ibig sabihin, magdadagdag siya ng gasolina. So, yun. Tapos, tataas din tong ating oxygen sensor. Pag sobra na yung gasolina, magbabawas na naman. So, yun yung normal pattern niya.
Ayan. Tapos yung ating long-term fuel trim, ito, in response naman siya dito sa signal ng ating short-term fuel trim. Merong certain duration. Halimbawa, nagre-request yung ating short-term fuel trim na magbawas ng gasolina. Tapos, umabot ng mga 30 seconds ay wala pang nangyayari, ano? Hindi nagbago yung signal ng ating oxygen sensor. So, saka lang magre-react yung ating long-term fuel trim. Halimbawa, after 30 seconds, wala pa rin, ano? So, pagdating ng 60 seconds, magre-react na naman yung ating long-term fuel trim. So, yun. Ngayon guys, pag ganito yung problema, ito yung normal pattern niya, tapos ito yung naging problema natin, ano? So, nag-stack up siya sa 0.7. So, nasa rich condition siya, nasa taas. Pag ganito guys, ay posibleng sirain ito yung ating catalytic converter. Yan. That's number 1. Number 2 is sisirain din nito yung bulsa natin kasi malakas ito sa gasolina eh. Naka-idle ka lang. So, yun, magbabawas. So, ngayon, meron akong papakita na screen. Yun yung kanyang live data, no? Yan. So, guys, dito tingnan natin yung live data niya, no? Yung ignition advance na mababa, 4.5 degree. So, ideally, kapag naka-idle ka lang, nasa mga 8 to 10 degree yan eh. O ideally, nasa 10 degree. Tapos, yung calculated load mo, masyadong mataas, 32.9. So, hindi tayo naka-aircon, naka-idle lang tayo, walang load. So, yan, 32.9. Malaki yan pag naka-idle lang yung ating makina. Tapos, yung manifold absolute pressure mo, 57. Malaki din to guys. Yan, mataas din yan. Tapos, kung titingnan natin, yung ating target idle, ito yung sinet ng ating ECM. 750 pag naka-idle ka na walang aircon. Tapos yung ating actual engine speed na sa mga 751. So kung titingnan natin to ay sumusunod naman siya dun sa set point or dun sa command ng ating ECM. So hindi sila nagkakalayo. Tapos yung coolant temperature natin 83 which is normal naman. So ipi-play ko lang yung video. Yan. So yan, naglalaro yung masyadong mababa. Tapos yung calculated load natin, yan. Tapos yung coolant temperature natin, okay naman. Yung intake air, okay na din yan. Tapos tingnan natin yung yung throttle naman, naka-close naman. Yun yung niya position niya. So tingnan natin dito guys. Ito yung ating, ayan. Tingnan natin mabuti dito yung ating oxygen sensor, short-term fuel trim at saka long-term fuel trim. Yung long-term fuel trim natin nasa negative 9.3. Yung short-term naman negative 20.3. Tapos steady lang yung ating oxygen sensor sa 0.7. So mamaya ang gagawin natin ay aapakan natin yung ating gas pedal. Titingnan natin kung magre-response tong signal na to, no? Ayan. So guys, dito, obserbahan natin yung ating oxygen sensor, yung short-term fuel trim, once na tinapakan natin yung ating gas pedal, ano? So yan. Yan. Subukan ko tapakan yung gas. So dito guys, nag-react yung ating short-term at saka long-term fuel trim. Tapos makikita din natin dito na nag-react din yung ating oxygen sensor ng kaunti. Ayan. So, kung titingnan natin dito sa, ayan. Ayan, dito banda. Ayan, makikita natin nag-react ng konti yung ating oxygen sensor. Ayan o. Ayan dito. Nag-react siya ng konti dito. Ayan o. Ayan. So, responsive naman yung ating oxygen sensor, yun nga lang talagang na-detect niya na mas madaming gasoline ang nandun sa sensor niya, no, yung na-detect niya. So guys, dito naman kung matatandaan nyo yung
previous video ko tungkol sa fuel trim, ano, under sa basic injection duration, ay na makikita natin yung injection time ay masyadong mataas sa kapag naka-idle lang yung ating makina nito, 3.07. Ibig sabihin, mahaba-habang oras, ibig sabihin mas madaming gasolina ang lumalabas dun sa ating injector. Ayan. So, mapapansin nyo dito ay bakit mahaba yung injection time ng ating injector. Kung mapapansin naman natin dito sa ating short-term fuel trim, ayan, at saka yung ating ayan, yung ating short-term ay nagbabawas. Dapat magbawas ka ng gasolina. Kasi nga na-detect nga niya na ano no, na-detect ng ating oxygen sensor na madaming gasolina versus dun sa hangin. Kaya ang reaction ng ating short term at saka long term ay dapat magbawas ka. Bakit dito yung injection time ay mataas, no? Kung iisipin nyo dito, parang merong discrepancy, no, dun sa reaction ng ating ECM. Yung ating injection time ay ayan, 3.07, mataas yan. Pag mahaba is mas madaming gasolina yung lumalabas dun sa ating injector. Pero dito, bakit nagbabawas? Yan. So, yun yung aalamin natin. Kasi kung first time mo i-analyze to, parang iisipin mo na may problema dito sa ating oxygen sensor, ano? Bakit nag-stop siya dun sa 0.7 or dun sa rich condition? Yan. Tapos, dito naman sa ating injection time ay nagdadagdag naman na gasolina. So, dito sa injection time, nagdadagdag. Tapos, dito siya short term, long term. Sa fuel trim natin, nagbabawas. Bakit kaya ganon? So, yun yung aalamin natin, guys. So, dito guys, titingnan natin, obserbahan natin to, yung ating oxygen sensor. Ito, at saka yung ating short term at saka long term. Ito yung map. At saka yung ating injection time. I-rev ko lang yung ating makina, no? Titingnan natin kung magre-response itong ating oxygen sensor. So, yan, i-rev ko lang. Pag-aapakan ko yung yung gas pedal. Yun, nag-response naman. So, nagba-vibrate, no? Yan. So, dito guys, nag-response naman yung ating oxygen sensor, no? Nag-zero siya. Yun, tas ito nag-response din siya. Ito. So, yun, tingnan natin. So, dito guys, mapapansin nyo yung tunog ng ating makina. Once na in-accelerate ko siya, no, is parang meron siyang engine hesitation, no. Yan. So, yun yung, pero once na, back to normal siya. Once na nirelease mo yung gas pedal. So, yun nga lang, ay kung wala kang scanner, hindi mo talaga malalaman na matakaw na pala ito sa gasolina. Pinilig siya, no. Guys, ito yung gas, no. So, meron yung, ito i-close ko lang to. So, dito guys, ang ginawa ko dito guys ay cleanose ko itong valve na to. So, mamaya explain ko to kung bakit ko siya linagyan ng ganito. Yan, explain ko mamaya.
So dito guys, nung cleanhouse natin, nag-adjust yung ating makina, no? Yung ating makina nag-adjust. So una, unstable pa yung kanyang idle RPM. Pero nung naobserbahan natin is nag-stabilize din siya, no? So tingnan natin kung magno-normal ba yung mga data niya. Tingnan natin guys kung nag-normal na. Okay. So dito guys, makikita natin na nag-normal na yung ating yung ating map. So guys, dito after natin ma-close yung valve doon sa ating manifold absolute pressure na sensor, makikita natin yung ating map ay bumaba na siya sa dati itong 57, ngayon nag 29 na siya. So nagbumaba siya guys. Yan. Tapos nagre-read na yung ating oxygen sensor. Tapos yung ating short term nasa positive na siya. Tapos unti-unti na rin bumababa yung ating long term. Ayan o, from negative 8, negative 7. Tapos yung ating yung ating injection time ay from 3.07 naging 2.70 na siya. Ayan. So ayan. So yung injection time natin bumaba 2.17. Tapos bumababa na rin yung ating long term. Ayan. Ayan, 0.6 na. Negative, kanina negative 7, ngayon naging negative 6.2 na. So, ayan, negative 5.4 na. Tapos, ito, steady siya sa 29. Ayan. Ayan, bumababa siya. Ayan. Nagna-normalize na yung ating long-term fuel trim. Ayan. So, yun guys, makikita natin dito, yung ating calculated load nasa mga 15.2, dati yung 32.9. Yung map natin, okay na yung ating idle. Coolant temperature, okay rin. Yung ating intake, throttle position, yung ating oxygen sensor, yan, nag-update na siya, tas bumababa na yung ating long-term fuel trim. So, ayan guys, makikita natin yung ating oxygen sensor at saka yung long term ay bumababa na siya. Ayan. Tapos nag-update na yung ating oxygen sensor. Yung long term natin, ayan, bumaba na siya. Negative 3.9 na. Ayan. So, nagno-normalize na siya. Ayan. So, guys, ito yung ating manifold absolute pressure. Ayan. So, tanggalin lang natin to. Ayan. So, linagyan natin to para to test, para makontrol natin yung leak. Pwedeng hindi direct talaga na open siya, no? So, hindi siya direct na makakahigop. So, control natin yung kanyang leak. Kung malit lang na leak yung natin gagawin. So, ito meron tayong control para hindi agad mamatay yung makina. Tapos ito yung kanyang So ito nakakabit to dito, bali. Ito nakakabit yan dito. Ayan. So mamaya ikakabit ko yan. So guys, ito yung hose na to. Ayan, ito yung kinabitan natin ito. Ayan, so yan, higop siya. Ayan, tapos ito yung nakakabit dun para control natin yung niya, yung liit ng butas. Ayan. Para hindi agad mamatay yung ating makina, no. Ayan, tapos ito, ayan, kabit na natin to dito. Ayan. Ayan. Ayan.
So yun guys, naibalik na natin to, no? Ayan. So tingnan natin kung nag-normal ba yung kanyang reading doon sa sensor. Ayan. So okay na yung pattern ng ating oxygen sensor, ano? Yan, tapos yung red, yan yung ating short term at saka long term, yung blue. Yan, so up and down dapat yung ating oxygen sensor. Yan.